Hello guys, it's 6 a.m. in the morning. So wala pa akong tulog dahil sa work ko, sa business. So ito na yung lifestyle ko na lagi akong umaga na matulog. Sasanay na yung katawan kong matulog sa madaling araw or yung pasikat na yung araw, at kailangan ko pang uminom ng pampatulog para dire-diretso yung tulog ko. So almost 15 years na akong ganitong lifestyle. So ang tulog ko ay madaling araw talaga dahil ngayon sa aming business dito sa Laguna. So this time hindi pa ako matutulog kasi meron pa akong gagawing paperworks. So tatapusin ko siya by until 7 a.m. So by 7 baka makatulog na ako. At 6:30 siguro ako iinom ng pampatulog para dire-diretso yung aking tulog. Ayun, so medyo mahirap pero kinakaya ko naman kasi nga sanay na yung katawan ko sa ganitong buhay. So para akong call center, day ko pa yung call center. So yun, pero sa morning naman between 7 to 12 or hanggang 2, 3 tulog ako, pero minsan paputol-putol. Pero ayun, kahit pa paano nakakatulog kasi ako kahit 5 hours lang makatulog, okay na ako doon. Si Ate Grace naman, baliktad kami. So siya tulog na. So saan siya? Ayun. Ayun si Ate Grace, tulog na. So ano naman siya, baliktaran ko naman siya. Siya naman antukin. Madali siya makatulog. Sabay 7 or 8 a.m. Inaantok na yan. Pero since lagi kaming lumalabas ng gabi, so napupuyat din siya sa paglabas namin. Pero madali naman siya makatulog. So pag dumating kami sa bahay, tulog na agad. So dire-diretso yung tulog niya. Kasi nga, yun nga, siguro wala nga siyang iniisip dahil nga meron siyang intellectual disability. So pag siguro sa mga case nila, wala talaga silang masyadong iniisip, hindi sila stress na katulad nating normal. So dire-diretso yung tulog nila. Pero hindi ko sinasabing stress ako or may iniisip. Syempre lahat naman tayo may iniisip, pero iba pa rin yung yung normal na parang stress free, wala masyadong iniintindi. So sa case ko, marami akong iniintindi, marami akong iniisip, pero ginigitian ko na lang. Tsaka minsan nakababad ako sa TikTok para malibang, para at least mawala yung stress ko. Tsaka yun na yung outlet ko, yung TikTok. So ayun. So guys, maraming salamat sa mga nagka-follow sa amin, at may magka-follow pa sa amin ni Ate Grace, yung Marvin and Grace Shop. Maraming salamat nang dahil sa inyo kahit paano nakikilala kami. Tulad kanina, may nagpa-picture sa amin sa Shell, sa SLEX. So nagulat ako, pero ang sabi ko pa nga ay bakit po? So followers daw namin siya. So it's an honored and parang nakaka-flattered kasi kahit paano nare-recognize kami ni Ate Grace. So ayun, so thank you doon. Tapos ayun, so support lang kayo, at marami pa kaming video yung gagawin ni Ate Grace hanggat makaya namin. So more on funny video kami, dancing and everything. So hindi kami masyadong seryoso sa TikTok sa mga content namin. Yun lang isang content na nagtantrum si Ate Grace dun sa Robinson at tinulak niya yung isang taga-handyman na staff. So medyo nag-trending at nag-viral yun. So maraming nag-comment, maraming good, at mas maraming nag-comment ng bad. So hindi ko naman kayo mapiplease kung ano yung mga comment nyo. So entitled kayo for your own opinion. So ako naman sinasagot ko lang yung alam kong tama, kasi mahirap mag-alaga ng isang katulad ni Ate Grace.
So nakakapagod at kailangan mo ng mahabang ah, PC para alagaan siya, pero kinakaya ko as a guardian at saka sa brother, kasi parang ako na lang yung kanyang laging kasama, kasi magkapatid kami. So ako yung panganay, so bunso namin siya, so ako na lang yung walang asawa, so sa akin siya malapit. At hindi ko naman siya pinababayaan, so lahat ng aking lakad kasama siya, at pati travel. So imagine na kapag Japan na kami, Taiwan, Hong Kong, saan pa ba? Vietnam yung huli. So kung tutuusan, pwede ko naman siyang iwanan, pero hindi ko ginawa yun kasi gusto ko naman ma-enjoy din naman niya yung buhay, at makapag-travel din naman. So lagi kong kasyang kasama yun. Pag nasa abroad kami, hindi rin maiiwasan yung mag-tantrum siya, lalo sa Vietnam. So ilang beses siya nag-tantrum. So nakakontrol naman, pero minsan nakakainis. So kailangan mo talaga ng mahabang PC para ikaw mag-a-adjust sa kanya, pero madali naman siyang kausapin, so nakikinig naman. Ayun guys, so thank you again sa pag-follow sa amin, at bibigay namin yung best namin para maging matuwa naman kayo sa mga content namin, at pagbubutihin namin kung ano yung magandang content. So follow lang kayo sa amin, tsaka ingat kayo palagi yung mga followers namin. So maraming salamat ulit, at kung hindi dahil sa inyo, hindi kami pa marirecognize actually. So thank you so much. So ingatan nyo yung health nyo, kasi ako at my age, so may mga maintenance na rin ako, especially sa kidney. So pwede kasing hereditary yung kidney disease ko. So si Ate Grace naman ay diabetic, pero nakokontrol naman siya, so parang kami may maintenance na gamot. So yun, so ang payo ko lang, ingatan nyo lagi yung health nyo, tsaka healthy living tayo lagi. So guys, good night na, or good morning. So later matutulog na rin ako by 8 AM. So thank you so much, tsaka and God bless. Bye bye.